Ano ang mga posibleng mangyayari sa ating mundo pagkatapos ng rapture? Hello, what's up mga sangka? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang posibleng magiging senaryo ng ating planeta at sangkatauhan matapos po ang rapture. Ano kaya ang magiging sitwasyon ng ating mundo sa araw na yon? Ang hinihintay ngayon mga sangkay ng church ay ang pagbabalik ng ating Panginoon, kung saan kukunin po niya ang lahat ng mga taong nanampalataya sa Kanya at naglingkod sa Kanya ng tapat hanggang sa Kanyang pagbabalik. Ang event na ito mga sangkay ay ang tinatawag na rapture, na ang pinakaklarong salita mga sangkay na nakasulat sa Biblia ay caught up o bigla ang pagdagit. Ito po ay hindi fantasy o hindi po katang-isip mga sangkay na naisulat sa Biblia. Nakita po mismo ito mga sangkay na ang mga taong kinasihan ng banal na espiritu ng ating Panginoon na magaganap nga po ang rapture ayon po sa propesiya na nakasulat po sa Biblia. Isa po ito sa malaking event na mangyayari sa ating mundo mga sangkay. At nai-imagine nyo ba mga sangkay kung ano po ang sitwasyon ng ating mundo kung mangyayari ito? Maraming beses mga sangkay nabanggit sa Biblia ang biglaang pagkuha ng ating Panginoong Diyos o pagdagit sa lahat ng mga mananampalataya, na kung saan mauuna daw po ang mga patay na mabuhay sa kanilang mga libingan. Ang mga patay na ito na bubuhayin ng Diyos ay ang mga taong tunay na naglingkod sa Kanya ng tapat. Sila po ang mauunang sasalubong sa ating Panginoon, at kasunod mga sangkay ay ang mga mananampalataya naman na nabubuhay sa panahong iyon. Sila ang kasunod na sasalubong sa ating Panginoon sa alapaap. Ayon po sa 1 Thessalonians chapter 4, sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Ito po ay literal na mangyayari mga sangkay. Isang great event ng mga mananampalataya at naglingkod ng tapat sa ating Panginoon. Sasalubungin natin ang ating Panginoong Diyos sa alapaap ayon po sa Biblia. Kasama po yung mga binuhay na mga namatay na tapat na naglingkod sa ating Panginoon. At isipin nyo mga sangkay kung gaano katindi ang mangyayari sa ating mundo. Kung i-imagine niyo mga sangkay, nakakakilabot ito, lalong-lalo na po sa mga taong hindi naglingkod ng tapat sa ating Panginoon. Mga taong walang pananampalataya, mga taong nagsasabi lamang na mahal nila ang Diyos pero hindi pinaglingkuran ang ating Panginoon. Mga taong nagsasabing nasa puso nila ang ating Panginoong Diyos, ngunit walang relasyon sa ating Panginoon. Isipin nyo kung gaano ka nakakakilabot ang araw na ito. Ayon sa Biblia, maririnig daw po ang tinig ng arkanghel sa kalangitan, tinig po ng trumpeta ng Diyos na patutunugin ng archangel. At sa pagkakataong ito mga sangkay, lahat ng mga namatay na nasa libingan na tapat na naglingkod sa ating Panginoon bago sila pumanaw, sila po ay bubuhayin at mauuna na sasalubong sa ating Panginoon. At pagkatapos noon, tayo naman na mga nabubuhay pa ang sasalubong. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 hanggang 53, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namamatay ay papalitan ng katawang hindi namamatay. Na-imagine nyo ba mga sangkay ang event na ito? Isipin nyo, sabi ng Biblia, sa isang kisap mata lamang, lahat ng mga taong naglingkod sa ating Panginoon ng tapat ay bigla pong mawawala sa ating planeta. Sa mundong ibabaw mismong ginagalawan natin ngayon, mawawala sa isang kisap mata lamang. Halimbawa na lamang mga sangkay, kayo ay naglalakad o nagbabasketball. Habang kayo ay nagbabasketball mga sangkay, bigla pong nawala ang iyong kalaro. Naiwan ang kanyang damit. Siya na pala ay nakasama sa rapture dahil siya ay naglingkod ng tapat sa ating Panginoon. Ganun kabilis ang
mangyayari. Sa araw na yun mga sangkay, ayon po sa Biblia, detalyadong pinaliwanag dito na ang katawan natin nga po ay mapapalitan mga sangkay ng tinatawag na glorified body. Katawan na hindi na po mamamatay at katawan mga sangkay na hindi na po nabubulok. Maging yung mga patay mga sangkay na binuhay, sila po ay mapapalitan ng katawang binago na po ng ating Panginoong Diyos. Perpektong katawan, hindi nabubulok at hindi na namamatay. Ganon ang literal na mangyayari sa araw na yan mga sangkay, sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon para kunin ang lahat ng mga mananampalataya. Ang katanungan dito, kung sakaling mangyayari na ito, ano po ang magaganap? Ano ang posibleng senaryo ng ating planeta sa panahong iyon? Subukan po nating gamitin ang ating imahinasyon. Isipin nyo na lamang mga sangkay, pagkatapos ng rapture, ilang minuto pa lamang po ang nakakalipas matapos maganap ang tinatawag na rapture. Grabe na pong kaguluhan ang magaganap sa ating mundo. Maraming mga tao ang mawawala sa ating planeta mga sangkay. Milyong-milyong mga tao ang hahanapin ng otoridad. Mga hari, mga presidente, mga prime minister. Magtataka sila mga sangkay kung bakit marami ang nawawalang tao. Marahil mga sangkay maghihigpit ng seguridad ang buong mundo. Ang mga sundalo ay maglalabasan. Uutusan ang mga sundalo na bantayan ang buong paligid ng kani-kanilang mga bansa. Magkakaroon po ng matinding pananaliksik, pag-aaral, pag-iimbestiga kung ano po bang hiwaga ang nangyari sa ating mundo sa araw na yon. Ilang minuto pa lamang po ang nakakalipas matapos ang rapture mga sangkay. Mababalitaan po sa mga telebisyon, mapapanood sa mga social media ang matinding balita na maraming mga tao ang nawawala. Isa sa mga senaryo niyan mga sangkay, maraming mga disgrasya ang magaganap dahil halimbawa na lamang mga sangkay ang isang Kristiyano o isang mananampalataya na mapapasama sa rapture kung siya po ay driver ng isang sasakyan. Sasakyang panghimpapawid man yan o sasakyan pandagat o maging mga sasakyan sa kakalsadahan. Marami sa mga ito mga sangkay ay biglaan na lamang po magbabanggaan. Mahuhulog mga sangkay ang mga sasakyan panghimpapawid dahil ang mga piloto o mga driver na mga matatapat na naglingkod sa ating Panginoon mawawala po bigla sa kanilang kinalalagyan. So ang resulta mga sangkay, grabing gulo ang magaganap sa ating mundo. Marami din pong mga kamag-anak, pamilya ang maghihinagpis, magtataka, maguguluhan, iiyak sapagkat marami pong mga kamag-anak o kapamilya nila ang nawawala. Ang mga magkakaibigan mga sangkay ay susubukang kontakin ng kani-kanilang mga kamag-anak o kaibigan, ang kani-kanilang mga kakilala o pamilya kung nandyan pa ba sila. Ngunit magtataka sila mga sangkay dahil ilan sa kabahagi ng kanilang pamilya o kaibigan ay nawawala. Ganyan katindi ang magaganap sa ating mundo. Ilang minuto pa lamang po ang nakakalipas matapos maganap ang rapture. Magugulantang din po ang lahat ng tao sa buong mundo dahil makikita po nila mga sangkay na ang mga libingan ay may kakaiba pong nangyari. Marami po sa mga nakalibing doon mga sangkay ay binuhay ng ating Panginoong Diyos. At dahil high-tech na po ang ating mundo ngayon, masyadong advanced ang teknolohiya, marirecord sa mga CCTV, cellphone at marami pa pong iba mga sangkay ang bigla ang pagkawala ng maraming tao sa buong mundo. Kakalat ito sa mga balitaan, kakalat sa social media, magiging trending pag-uusapan mga sangkay. At ilang minuto pa ang nakalipas mga sangkay, dahan-dahan na pong marirealize na maraming tao sa buong mundo ang salitang rapture. Marami pong mga tao mga sangkay ang magsisisi na hindi nila pinaglingkuran ang ating Panginoon. Iiyak ang maraming mga tao dahil marirealize nila na ito pala mga sangkay ay itinuro noon ang patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus na hindi po nila pinaniwalaan at hindi po sila naglingkod sa ating Panginoon. Sisigaw po ang mga tao sa araw na yon at hihingi ng tawad sa ating Panginoon. Maninikluhod, malaking kaguluhan mga sangkay ang magaganap sa mundo sa araw na yon. Ilang minuto pa lamang po ang nakakalipas matapos po maganap ang tinatawag na rapture. At pagkatapos noon mga sangkay, mag-uumpisa na ang tribulation kung saan sunod-sunod na pong mga kababalaghan ang mangyayari sa ating mundo kasama na po ang paglitaw ni Antikristo. Ito lamang mga sangkay ay ilan sa pwede po nating maisip na mangyayari sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon kung papaano po o ano ang nangyayari sa ating mundo pagkatapos ng rapture. Kung kaya't mga sangkay
sangkay ngayon pa lamang. Paghandaan na po natin ito. Ang paghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon ay hindi po sa pamamagitan ng iyong kayamanan, kapangyarihan, impluensya, kasikatan o pera. Paghahanda po ito, espiritual. Kailangan po maayos ang ating relasyon sa ating Panginoon at siguraduhin na ikaw ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Yan po ang pinakamalaking preparation na dapat pinaghahandaan ng sangkatauhan sa buong mundo, ang araw ng rapture. Ano po ang inyong opinyon sa ating napag-usapan ngayon? Mag-comment lamang po. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.